Ang konsepto ng demand. Layunin. Natatalakay ang konsepto at salik na nakaepekto sa demand sa pangaraw-araw na pamumuhay. May mga pangailangan ng tao na dapat matugunan upang mabuhay. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Batas ng demand. Isinasaad ng batas ng demand na mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ng presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin, at kapag bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin. Ceteris paribus. Ang ceteris paribus ay nangangahulugang ipinagpapalagay ng presyo lamang ang salik na nakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded, habang ang ibang salik ay hindi nagbabago o nakaapekto rito. Ayon sa batas ng demand, sa tuwing ikaw at ang iyong pamilya ay magdedesisyon na bumili ng isang produkto o serbisyo, ang presyo ang inyong pangunahing pinagbabatayan. Sa bawat pagbili mo sa tindahan, itinatanong mo muna ang presyo bago ka magdesisyon kung ilan ang iyong bibilhin. May dalawang konseptong nagpapaliwanag kung bakit may magkasalungat o inverse na ugnayan sa pagitan ng presyo at quantity demanded. Ang unang konseptong magpapaliwanag dito ay ang substitution effect. Ipinahayag nito na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. Sa gayon, mababawasan ang dami ng mamimiling gustong bumili ng produktong may mataas na presyo dahil maghanap sila ng mas mura. Halimbawa, kung mahal ang ballpen, maaring bumili ng lapis na mas mura. Ang ikalawa ay ang income effect. Ito ay nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo. Kapag mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Kapag tumaas naman ang presyo, lumiliit naman ang kakayahan ng kanyang kita na may pambili. Lumiliit ang kakayahan ng kita na makabili ng mga produkto o serbisyo, kaya mababawasan ang dami ng mabibiling produkto. Mayroong tatlong pamaraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand: ang demand schedule, demand curve, at demand function. Demand schedule. Higit na manawaan ang konsepto ng demand sa pamagitan ng demand schedule. Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo. Ang schedule na makikita sa talahanayan ay tumutukoy sa quantity demanded para sa kindi sa iba't ibang presyo. Halimbawa, sa halagang piso, bawat piraso ng kindi, 50 ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. Sa presyong 2 piso, bawat piraso, 40 piraso naman ang gusto at kayang bilhin ng mamimili. Kung tataas pa ang presyo at maging 5 piso, ang bawat piraso, magiging 10 na lamang ang magiging demand sa kindi. Malinaw na ipinakita ang magkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded ng kindi para sa mamimili.
Maliban sa demand schedule, may pakikita rin ng ugnayan ng presyo sa quantity demanded sa pamamagitan ng isang diagram o graph. Ito ay tinatawag na demand curve. Ito ay isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ang graph sa itaas ay batay sa demand schedule na nasa talahanayan. Kung ilalapat sa graph ang iba't ibang kombinasyon ng presyo at quantity demanded, ay mabubuo ang demand curve para sa kindi. Halimbawa, sa punto A, ang presyo ay 5 piso. 10 ang dami ng kindi na gusto at handang bilhin ng mamimili. Sa punto B, ang presyo ay 4 na piso. 20 ang dami ng kindi na gusto at handang bilhin ng mamimili. Kung tuntunin ang mga puntong ito hanggang punto F, ay makabubuo ng isang kurbang pababa o downward sloping curve. Ang kurbang ito ay nagpapakita ng salungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gustong at kayang bilhin ng mamimili. Halimbawa, ang paggalaw sa kurba mula punto A papuntang punto B, makikita na sa pagbaba ng presyo mula 5 piso pababa ng 4 na piso, ang demand sa kindi ay tataas ng 10 piraso. Kapag ang presyo naman ay tumaas ng piso, makita sa graph na bumaba ang quantity demanded sa 10 piraso. Ipinapakita sa graph ang paggalaw sa demand curve. Mangyayari ang paggalaw ng demand curve kung ang salik na nakepikto ay ang sariling presyo ng produkto. Kung ang presyo ng kindi ay bumaba mula 5 piso sa 4 na piso, makikita sa graph na lilipat ang punto mula A patungong B. Kung tataas naman ang presyo mula 2 piso patungong 3 piso, lilipat ang punto mula C patungong D. Demand function. Ang demand function ay ang matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Maaari itong ipakita sa equation. Quantity demand is equal to F times P. Ang QD o quantity demanded ang tumatayong dependent variable at ang presyo ay P naman ang independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang QD sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ang nakapagbabago sa dami ng handa at kayang bilhin ng mga mamimili. Isa pang paraan ng pagpakita ng demand function ay sa equation ng QD is equal to E minus BP, kung saan QD quantity demanded, P presyo, E intercept ang bilang ng quantity demand kung ang presyo ay 0, B slope is equal to change in quantity demand. Change in price, nagpapakita ang slope ng pagbago sa quantity demanded sa bawat pisong pagbabago sa presyo. Upang mapatunayan na ang gasto sa demand schedule sa itaas at demand function ay isa, suriin at pag-aralan ang kompetisyon sa ibaba. Okay. Demand function mula sa demand schedule para sa kindi. Quantity demand or QD is equal to 60 minus 10P. Kapag ang P is equal to 1, ano naman ang QD? Kapag ang P ay equal to 5, ano naman ang quantity demand? QD is equal to 60 minus 10P. QD is equal to 60 minus 10P times 1. So QD is equal to 60 minus 10 times 5. So QD is equal to 60 minus 10. Then QD is equal to 60 minus 50. Then QD is equal to 50 piraso or QD is equal to 10 piraso. Gamit ang demand function ay maaaring makuha ang dami ng quantity demanded kung may given na presyo. I-substitute ang presyo na piso sa variable na P at i-multiply ito sa slope na 10. Ang makukuhang sagot ay ibabawa sa 60. Mula rito ay makukuha ang sagot na 50 na quantity demanded.
Sa ikalawang halimbawa naman ay 5 piso ang presyo kaya ang naging quantity demanded ay 10. Iba pang salik na nakaepekto sa demand maliban sa presyo. Maliban sa presyo, may iba pang mga salik na nakaepekto sa demand. Ang pagsusuri sa mga salik na ito ay mahalagang malaman upang higit na maging matalino sa paggawa ng desisyon. Unang salik, kita. Ang pagbabago sa kita ng tao ay maaaring makapagpabago ng demand para sa isang partikular na produkto. Sa pagtaas ng kita ng isang tao, tumataas ang kanyang kakayahan na bumili ng mas maraming produkto. Gayon din naman, sa pagbaba ng kita, ang kanyang kakayahang bumili ng produkto ay nababawasan. Kapag dumami ang demand sa mga produkto dahil sa pagtaas ng kita, ang mga produktong ito ay maituturing na normal goods. Sa kabilang banda, inferior goods naman ang tawag sa mga produktong tumaas ang demand kasabay sa pagbaba ng kita. Ipagpalagay na ang karning baka ay normal good para kay Alina. Sa pagtaas ng kita ni Alina ay tataas din ang kanyang demand sa karning baka. Kapag bumaba naman ang kita ni Alina, pababa rin ang demand niya para dito. Ipagpalagay naman na ang sardinas ay inferior good para kay Alina. Sa pagtaas ng kanyang kita ay bababa ang kanyang demand para sa sardinas. Sa pagbaba naman ng kanyang kita, tataas ang kanyang demand para dito. Panlasa. Karaniwang naayon sa panlasa ng mamimili ang pagbili ng produkto at serbisyo. Kapag ang isang produkto o serbisyo ay naayon sa iyong panlasa, maaring tumaas ang demand para dito. Kung naayon ang pandesal sa iyong panlasa bilang pang-almusal, mas marami ang makain mo nito kisa sa ensaymada. Dami ng mamimili. Maaari ding magpataas ng demand ng individual ang tinatawag na Van Wagon effect. Dahil sa dami ng bumibili ng isang produkto, nahihikayat kang bumili. Halimbawa, kapag ang isang bagay ay nauuso, napapagaya ang marami na nagdudulot ng pagtaas ng demand. Halimbawa, dahil nauso ngayon ang smartphone, marami sa mga mamimili ang gustong makisabay sa uso, kaya marami ang demand nito. Presyo ng magkaugnay na produkto sa pagkonsumo. Masasabing magkaugnay ang mga produkto sa pagkonsumo kung ito ay komplementaryo o pamalit sa isa't isa. Ang mga komplementaryo ay mga produktong sabay na ginagamit. Ibig sabihin, hindi magagamit ang isang produkto kung wala ang komplement nito. Magkaugnay ang dalawa sapagkat anumang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto ay tiyak na may pagbabago sa demand ng komplementaryong produkto. Halimbawa, sa kaso ng kape at asukal, kapag bumaba ang presyo ng kape, ay tataas ang demand sa asukal. Kung tumaas naman ang presyo ng kape, ay bababa ang demand sa asukal. Kapag ang ugnayan ng presyo ng isang produkto ay negatibo o taliwas sa demand para sa isang produkto, masasabing magkaugnay ang mga ito. Tinatawag itong produktong komplementaryo. Samantala, ang pamalit o substitute ay mga produktong maaaring magkaroon ng alternatibo. Ang tubig o juice ay maaaring pamalit sa soft drinks sapagkat pareho itong pamatid uhaw. Ipagpalagay natin na tumaas ang presyo ng soft drinks dahil dito bababa ang quantity demanded ng soft drinks. Kasabay nito, tataas naman ang demand para sa juice. Kung ang pagtaas ng presyo ng isang produkto ay magdudulot ng pagtaas ng demand ng isang produkto, masasabing ang mga produktong ito ay pamalit sa isa't isa o substitute goods. Ang iba pang halimbawa ng pamalit ay kape at tsa, kiso at margarine. Inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap. Kung inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng isang partikular na produkto sa sunod na araw o linggo, asahan na tataas ang demand ng nasabing produkto sa kasalukuyan habang mababa pa ang presyo nito. Halimbawa,
ibinalita na may paparating na bagyo at wirang tatama sa gitnang Luzon na isa sa pangunahing pinagmumulan ng bigas sa bansa. Inaasahan na magkukulang dami ng bigas sa pamilihan, taas ang presyo nito. Kaya ang mga mamimili ay bibili na ng marami habang wala pa ang bagyo at mababa pa ang presyo. Sa kabilang banda, kung inaasahan ng mga mamimili na bababa ang presyo ng isang produkto, hindi na muna bibili ng marami ang mga tao sa kasalukuyan. Maghihintay na lamang sila na bumaba ang presyo bago bumili ulit ng marami. Matalinong pagpapasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng mga salik na nakepekto sa demand. Batay sa ating talakayan, mayroon pang ibang salik na maaaring makapagbago sa demand maliban sa presyo. Paano kaya tayo matalinong makatugon sa pagbabagong dulot ng mga salik na ito? Una, kapag may pagtaas sa kita, maging matalino sa paggasta nito. Matutong pagplanuhan ng mabuti ang paggastos at unahin ang malagang bagay na dapat bilhin. Ikalawa, maghanap ng alternatibo o pamalit sa mga produktong may mataas na presyo. Maraming mapagpilian na produkto sa mababang presyo sa iba't ibang pamilihan. Ang anumang pagbabago sa mga nasabing salik ay may kaakibat na epekto sa mga mamimili. Ang matalinong pagtugon ng mga mamimili sa mga nagbagong salik ay napakahalaga. So yan lang po ang tungkol sa konsepto ng demand at ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat po.